Ayan, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Hinihiling ko po ng bawat isa ay pwede po bang lumapit sa harap? Dito po, punuin niyo po yung harap para mamaya hindi po kayo may istorbo sa pagpupuri. Punuin po muna natin yung harapan. Ba't ba ayaw niyong mupo sa harap? Sabi ko. Ayaw talaga. Sige, hindi tayo mag-start. Pag di kayo umupo sa harap. Sabi ko. Hindi, kasi yung pag nagpupuri na tayo, pag may biglang papasok, di ba, nadidistract tayo. Ayan. So, ayan. Sila dito ayaw. O sige, kasi mga golden lady, pagbibigyan natin. Okay, so before po tayo mag-start manalangin, nais ko po munang basahin ang sinabi po sa awit 106. Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Sino? Amen? Of course, tayo ng mga anak niya. Amen. Tayo po na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ang siya lamang makakapagpahayag at magbibigay ng papuri sa Kanya. Amen? Dinidesire ba lang puso natin mga kapatid na lagi na papurihan ng ating Diyos na buhay? Which is yun po yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Na lagi tayo nagpapasalamat, in everything, give thanks to Him. Pangit man yung nangyayari sa buhay natin, still nais po ng Panginoon na tayo po ay magpasalamat sa Kanya. So, muli, magandang umaga at tayo po ay tumayo para po sa ating opening prayer. So, hallelujah. Oh God, hallelujah. Purihin ka, aming dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Wala kang katulad, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng iyong mga anak na lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At ang umagang ito, O Diyos, napakarami po naming dahilan upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, at kilalanin na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Panginoong Yesus, sa oras na ito, hinihingi ko na ang iyong banal na Espiritu ay malaya nawa na makapagministeryo sa puso ng bawat isa sa amin. We cannot hide you, Lord God. Alam mo po, Panginoon, ang dinidesire ng aming mga puso. Wala po kaming pwedeng itago sa iyo, Panginoon, dahil hayag at lantad sa iyo ang lahat ng bagay. Lord God, anumang mga bagay na meron po kaming pasanin sa mga oras na ito. Lord God, hindi po yun ang magiging headlang upang kami ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Bagkos yun po yung magiging dahilan upang lalo kami, Panginoon, na magpasalamat. Dahil alam namin, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na ito, tagumpay, Panginoon. Sapagkat, Lord, noong pa man ay isinama mo na kami sa parada ng tagumpay. Ikaw ang Diyos na unang nanagumpay sa buhay namin. Hanggang sa iyong pagbalik, kinikilala namin, Panginoon, na kami ay tagumpay, hindi kami mga talunan sapagkat ikaw ang aming Panginoon na siyang tumutulong at gumagabay sa aming Panginoon. Muli, hinihingi ko po ang pagbaba ng iyong banal na Espiritu na sa aming kalagitnaan ito, Panginoon, malaya nawa na makakilos ito. At siyang tutulong sa amin upang maabot namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabanalan, Panginoon. Patawarin mo nga po kami kung meron man kaming nasabi na mga bagay na hindi nakalulugod sa aming kapwa and even sa aming mga kapatid, Panginoon, mga reaksyon na hindi nakalulugod. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihingi ng tawad dahil nais po namin na malayang makakilos sa aming kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu. Dahil sabi mo rin nga na ang aming mga kasalanan ang nagiging dahilan upang hindi mo matugon ang aming mga panalangin.
Sa oras na ito, Panginoon, ayaw po namin na kami ay lalabas sa lugar na ito na hindi namin mararanasan ang iyong banal na Espiritu. Pakapunuin mo kami sa umagang ito, Panginoon, dahil batid mo na may mga puwang sa aming puso at ikaw lang ang kinikilala namin na magpupuno nito. Lord God, salamat na tutulungan mo na ang gawain ito ay maging mabangong halimuyak na handog sa iyong harapan. Lord God, salamat po sa umagang ito. Pagkaisahin mo kami ng isang layunin at pag-ibig na patuloy kang maitaas sa apat na sulok ng lugar na ito. At anumang mga gawa ng kaaway ay aming sinasawata sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord God, pakiselyuhan mo ng iyong banal na dugo ang lugar na ito. At ang aming mga kapatid na wala, tulungan mo po sila, hawiin mo ang kanilang daraanan upang makasama rin po namin sa pagpupuring ito. Dahil Lord God, sa iyo lang, sa presensya mo lang kami nakararanas ng kapayapaan, kapanatagan. Lord God, sa magulong paligid na meron kami. Lord God, ikaw ang aming kapahingahan. Ikaw ang aming kapanatagan. Kaya hayaan mo na hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon, taglayin ng aming puso. Ang iba yung lakas na ipagkakaloob mo sa amin ngayon. Kalakasan upang kami ay managumpay. Upang sa kabilangan ng mga pagsubok na meron kami, still nakatayo kami sa iyong harapan. Kaya sa iyo na po ipinagkakatiwala at ibinabalik ang mataas sa papuri, parangal at pagdakila. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Amen. Wow, ang dami po natin. Hindi lang po tayo dalawa, hindi lang po tayo tatlo. Ano pong sabi sa salita ng Diyos? 2 o 3 nagkatipon. Para sa pangalan niya, siya po ay kasama natin. Naririto po ang ating Diyos. Amen? Amen. God is here. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabay-sabay po nating awitan ng papuri ang ating Diyos sa kasama po natin ngayon. Hallelujah! Yes, Lord! Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. See you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is
is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus very there. Jesus. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Spirit, Jesus, Spirit. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit. Oh, Holy are you, Lord God Almighty. Hallelujah. Holy, you are holy. Hallelujah. God is here. Holy, you are holy. Hallelujah. God is here. You're holy, Lord. Holy. You are holy. Hallelujah. God is here. You are holy. Holy. You are holy. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Yes, Lord. Hallelujah. God is here. God is here. Yes, Lord. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit. God is here. Here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. God is near to see Jesus. Oh, Jesus, Spirit. Isipin niyo po, God is here. Kasama natin ang Diyos ngayon. And every praise is to our God. Kasama natin siya ngayon at ibigay po natin lahat ng papuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Woo!
Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Hallelujah. Say hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, my Savior, my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Amen. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise. Amen. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Amen. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Kung maalala niyo po yung mga living creatures po sa heaven, wala pong sawa, yung mga apat na living creatures na yun, holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to be. Di ba po? Sabi doon, day and night. Nilang dinedeclare yun, holy, 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 Lord God Almighty. At tayo po bilang servant ng Panginoon,
na narito po ngayon, wag din po tayo magsawa na declare ang holiness ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Open the eyes of our heart, Lord, because we want to see you. We need to see you, Lord. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see
as those living creatures, declare the holiness of the Lord. Yung 24 elders, they fall down. Lumuhod sila, nagpataripa sila sa throne ng ating Diyos. And let's do the same. Tayo magpataripa, tayo lumuhod sa harapan ng ating Diyos and declare that you are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. Amen. You are worthy, O Lord, to receive glory, to receive honor, and to receive power. Amen. Amen. Because you created all things, and by your will, they existed, and they were created. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, our Lord. Hallelujah. Receive the glory, the honor, and the power, because you deserve it all. Jesus. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns.
His life just for us. Wow. Wow. This holy God sacrificed His life for us. For us. Hallelujah. 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 You are truly holy, Lord. And you are worthy of our praise. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Receive all the glory. Receive all the honor. Receive all the power, Lord God. We bow down before you, Lord. Wala po kami pag-aari. Hallelujah. Even our crowns, Father God. Kahit po yung mga crown of life, yung 24 elders, Lord, as they bow down before your throne, before the throne of the Lamb of God, they cast down, they cast their crowns before those throne. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Because you are holy. You are holy. Our Lord God Almighty. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Because you are holy. You are holy. You are holy. You are holy God. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Because you are Thank you for your holiness. And as our God is holy, let us also desire to be holy, because we are serving our holy God. Amen. Amen. Pero ang tanging makakagawa lang nun, it is all by the grace of God, through the grace of God. Amen. Amen. Hallelujah! Let's draw near
To the God who is holy. And as we go near to the holy, ayun ay magre-reflect rin po sa atin. Amen? Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Let's continue to praise the Lord. At ibahagi nga po natin ang kagalakan, ang pinagkaloob ng Diyos sa ating puso, ang kapayapaan, ang kagalingan sa ating mga kapatid sa Panginoon because we are one in Christ. Amen? Amen. Hallelujah. Let's serve the Lord in unity, in harmony. Amen. Amen. Hallelujah. And everyone and every praise is to our God. Amen. Hallelujah. Let's give our praise to our God. Woo! Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, Lord. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, Lord. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Okay, God my Savior, declare it to your life. God my Savior, you're my healer. God my healer, my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. You're my healer, Lord. God my healer, my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Amen. Yes, Lord. Amen. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino po ang napagpala ngayong umaga? Baunin natin yan buong maghapon. Amen. Hanggang sa isang linggo pa. Amen. Okay, so sino po ang nais magpasalamat sa ating buhay na Diyos? Wala. Kala ko napagpala tayo. Amen.
Bakit ba tayo nahihiya pasalamat sa ating Diyos? Welcome dito po sa harap. Ayan, sino pong nais magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Wala talaga? O nahihiya pa? Meron yan, hindi pwedeng wala. Marami dyan. Ayan, assignment ko yan si Phoebe. Hallelujah. Wala talaga. Nahihiya pa ba? Ilang taon na tayo, mag-anniversary ulit tayo by August. Ilang taon na tayo, hindi pa rin tayo marunong magpasalamat sa Diyos? Ha? O sige, si Ate Risa. Purihin ang Panginoon. Gusto ko lang pasalamatan ng Diyos dahil yung sa pagpupuri natin. Nung kami, short lang naman, siguro mga 1 oras, joke. Hindi, kasi nung una kong nakilala ang Panginoon, talagang dun kami sa San Isidro pa, sa bahay pa nila, pastor nila Mama, Ate Beck. Talagang yung pagpupuri all out, grabe. Tapos yung pag nag-prayer and fasting, wala kang talagang mararamdaman na kagutuman. Gutom ka sa spiritual. Purihin ng Diyos dahil yun, talagang sa puso natin ang gagaling. Yung pasasalamat, pagpupuri, sumasayaw. Kaya nga parang hinahanap ko din yung sumasayaw dito sa gitna. Kaya salamat din yung kay Ate Cecil, nakita nyo dito. Hindi po nahihiyang magpuri, sumayaw sa Panginoon. Kahit saan po kayo, naranasan nyo yung kabutihan ng Panginoon. Minsan nga nasa jeep, umiiyak ka, nagpupuri ka. Siyempre yung mga tao na hindi nakakaalam, sasabihin, ano ba tong aling to? Parang, ano ba yung nangyayari sa kanya? Pero ang sarap. Talagang purihin natin ang Panginoon. Ano man yung nararanasan natin, mas lalo kang mapapalapit sa Panginoong Jesus. Yung kapangyarihan niya lalong dadaig sa'yo. Amen? Kaya yun lang po, pagpapasalamat natin sa Diyos. Kung meron man kayong mga talento na binigay sa'yo ang Panginoon, ibigay nyo. Ibigay nyo sa Panginoon. Una muna, syempre, yung buhay natin. Kaya kung ano man yung mga binigay na kaloob, ibigay natin sa Diyos. Tingnan mo, purihin ang Panginoon, gagamitin ka ng Panginoong Jesus. Gagamitin tayo ng Diyos, lalo na itong mga huling araw na to. Dahil pasama na ng pasama, ang dami. Ang daming kaagaw yung espiritu natin. Kaya wag nating hayaan na maagaw pa yun. Lalo na yung pagdalo, yung pananalangin, pagpupuri mo sa Diyos. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Bawat saglit ng buhay natin. Yung bawat hininga, di ba? Yung bawat pintig ng puso. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Purihin ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Okay. Amen. Yun nga yung sabi kanina, di ba, sa Psalms 106, sino ba ang magpupuri sa Panginoon? Di ba? Tayo. Amen. Tayo, ng mga nakaranas ng kanyang kapangyarihan. Amen. So, sino pa po? Ayan, si Ate Nico. Ayan. Iniisip ko po talaga kung sasabihin ko po siya kasi medyo sensitive po. Tsaka baka pag nalaman po ng kapatid ko, ito po sa akin. Pero yun po, kahapon po kasi, bago po kami mag-practice, may nangyari po talaga. After nung practice ng kapatid ko, may sa church po nila, natagalan po magsundo si mama, nagchat-chat na po siya, sunduin niyo na ako, ganun po. Pero ano pa lang po yun, 15 minutes pa lang po, pero ganun gusto niyang umuwi. Super gusto na niya po niyang umuwi. Tapos ang pinagtataka ko po talaga, pag uwi niya po sa bahay, naghahanda na po ko noon, naliligo na. Nagwawala po siyang gano'n sa taas, narinig po talaga. Kaya yung bigla pong bumaba yung kapatid ko na maliit naman po, sabi niya, Ate si Lindsay, sabi niya, pinapaurong niya yung upuan, magbibigti daw po siya. 11 years old. 11 years old lang po yung nagsabi nun. Tapos yung tinanong ko po kung ano nangyari doon, bakit gano'n yung ano niya. Wala naman daw po. Tapos yung na-share ko yun sa pinagkakatiwalaan ko nga po dito. Ang ano niya siguro po, longing lang din po siguro siya sa mother's love, ganon.
And wala na po kasi kaming father, patay na rin po yung father namin. And that time talaga, medyo boom, bumagsak po talaga yung ano ko. Kaya habang nagpa-practice po kahapon, medyo distracted po talaga ako. And thank God po talaga, kasi kanina umaga, fast forward, kanina umaga po talaga, nauna po kasi silang bumangon sa akin, tapos yung pagbangon po ng kapatid ko, sabi niya, wait lang mami, gagawin lang ako. So medyo sumilip po akong ganon, kasi yung ginigising sila ni mama, nakaganon po siya sa unan, tapos nagpe-pray po siya, grabe. Tapos after po nun, nag-devotion po siya. Grabe po ang workings ng Lord. Hindi mo akalain sa 11 years old. Wow! Sa 11 years old. Grabe, 11 years old pa lang po yung kapatid ko, tapos gano'n na po yung nararamdaman niya. Di ba po napakasakit nun? Maisip niya gano'n. Ako po, ang naisip ko na gano'n, anong mga naging pagkukulang ko, gano'n po. Pero, salamat kasi si Lord po yung kumilos, nakita mo na yung maaliwalas niyang muka, devotion pa siya. At yung kapatid ko na maliit, medyo naging lumambing na naman. Malambing po talaga yun. Tapos sabi nandun sa, kumakanta sila. Eh, hindi ko po sila sinabayan po mga, where day is the love? Yung kapatid ko pong maliit, 8 years old naman po yun, where day is the love? Tapos ganun-ganun pa po yun pag kumakanta. Kaya grabe po ang workings ng Lord. Talaga dun sa mga kapatid ko. Kaya salamat po sa Panginoon kasi napakabata po nila para maisip yun. Napakasakit pong malaman na naiisip nila yung ganung bagay. Kaya sa Diyos po ang kapurihan kasi alam ko po ang Lord po ang kumilos sa puso ng mga kapatid kong yun. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. 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 So, agapan mo sa panalangin, no? Ayan. So, maaring ano kaya, baka nabully yun, no? Ayan. But anyway, talagang yung protection ni Lord, no? Nagtatransform ng buhay, maging ng isip, yung mga ganong pag-iisip na magbibigti, no? Kayang palitan ng Lord ng maayos na kaisipan. So, meron pa ba? Okay pa po, Pastor? Sige, si Ate Renaline. Thank you, Lord. Magandang umaga po. Papasalamat lang po ko sa Panginoon dahil natapos po yung birthday ko, nakaraos po na yung talaga po yung kumbik sa'yo ng Espiritu, okay ka na. Dati po sa Katoliko, pag ikaw mag-birthday, kailangan po maraming handa. Yung grande, po. Maano po lagi sabihin na nung handa, yung ano. Ngayon po, yung makapag-share ka, kasama mo yung pamilya mo, magdasal ka. Ayun po, pinakamaano ngayon, lagi ka kukonbik, magpasalamat. Mamuhay ng maayos at ano lang po, yung mababa lang. Dati po kasi, share ko lang po sa inyo, hindi ko pa po kilala yung Diyos. Kasi 1 year na po ako ngayon. Kung hindi ko po kilala yung sa Katoliko po, kasi namaan na tayo sa mga gawa ng tao, di ba? Eh ngayon po, sa Biblia na po ako nakabatay. Yung natutuwa lang po ako yung Holy Spirit po talaga, nakakonvict na ako na dapat mahaba yung pasensya mo. Dati po kasi lagi din na mainitin yung ulo ko. Ngayon lagi ko iniisip, lagi mapagbigay. At masarap po sa feeling yung kontento ka kung anong meron ka at nagpapasalamat ka. Dumating mang yung pagsubok, sabi mo, salamat pa rin po Panginoon. Dahil nga po, sabi nga po, kung marunong ko tumanggap na din ng pagsubok, dahil din sa biyaya, di ba po? Sa ilang po, nagpapasalamat lang po ako dahil po, 1 taon po ako dito, yun lang po, sa Diyos po, papuri. Ayan. Congratulations, 1 year ka na. Ayan, 1 year na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen. At lalo tigit, pinagaling ka na ng Panginoon, no? Na ayan. So, may dadagdag pa raw si Ate Nicole. Medyo energy lang po talaga ako ng Holy Spirit na sabihin po para po sa mga nanay. Bantayan po talaga natin yung mga anak natin, especially po sa kung ano po napapanood nila, sa cellphone nila. Kasi maliit ko rin po, 8 years old, nasabi na rin po niya yun, gusto na niyang mamatay, magsusulat siya ng notes kung bakit. Kung isipin mo po, 8 years old, paano niya po naiisip yun? Kaya sa mga nanay po, bantayan po talaga natin yung mga pinapanood po ng mga anak po natin. Kasi ginagamit na rin po ng kaaway
yung mga cellphone. Lalo na po target po ngayon mga bata kasi 'di ba po, generation, sila po magpapatuloy ng generation. Kaya po talaga mas lalo po natin silang bantayan. Ayun lang po. Sa Diyos po ang kapari. Amen. Yan, totoo po. Meron po akong narinig na kwento, 4 years old, talagang tuwan-tuwa pa yata yung magulang na marunong nang mag-ML yung kanyang 4 years old na anak. But anyway, si Lord talaga ang magbabago doon. Kasi Christian na din naman yung ano. Tama po yun, bantayan po ninyo. Kasi wala na ako, hindi na ako may mga pamilya na. So sa apo na lang, ayan, sa aking mga apo, thank you kay Lord na talagang nagsiselfone pero limitado rin talaga. Alam nila kung hanggang saan lang sila. Kaya maging aware tayo. Kasi mga kapatid, ito na po yung panahon, hindi ko kayo tatakutin, pero ito na po yung panahon na nasa tribulation time na po tayo. Kasi yung mga palatandaan nangyayari naman na, di ba? So, naghihintay na lang tayo ng rapture. At sa paghihintay natin sa rapture na yan, patuloy na pag umapawi ng Lord sa ating puso yung kagalakan at lalo tigit yung pagbabantay natin sa pagbabalik niya. Amen? Sabi nga po sa kanyang salita na huwag tayong tutulog-tulog. Lagi tayong dapat laging gising, nagbabantay. Dahil sa isang gisap mata, hallelujah. Ayan. So, tinatawagan ko na po si Pastor Nonon para sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Atin po bang nararanasan at nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po talaga wala na dapat tayong ibang pakanasain kundi patuloy nating maranasan, no, ang ating Panginoon sa isang personal, isang malapit na paraan dahil naniniwala po ako na kapag tayo po ay patuloy na nakipagniig sa Panginoon, kahit ano pa ho yung mga pagsubok na ating kinakaharap sa buhay natin, tayo po ay palalakasin at papayapain ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, panatiliin lang po natin yan. At ngayong umaga po ay tutuloy po natin ang ating serye ng mga mensahe patungkol sa knowing God. No? Paano po natin makikilala ang ating Diyos. Tayo po ba handa na makinig ng kanyang salita? Amen. Tayo po ulit tayo tumayo. At pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa dalawang passage sa Bible. Romans chapter 1 verse 20. Romans chapter 1 verse 20. Ang sabi po rito, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. At babasahin din po natin ang sinabi sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. Hebreo 1, 1 hanggang 3. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. And after He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, muli po kami lumalapit na may kapakumbabaan sa iyong harapan. Humingi po ng kapatawaran sa aming makasalanan. Kami, Panginoon, ay nagpapalinis sa iyong banal na dugo at muling umihiling na kami ay pagharian at puspusin ng iyong banal na Espiritu. At sa umagang ito, Panginoon, dalayan ko na muli niyo po kami bigyan ng Espiritu ng karunungan at kapahayagan upang lalo po namin kayong makilala, upang lalo po namin maunawaan ang pag-asa na kung saan niyo po kami tinawag. Ang yaman na inyong
inilaan para sa amin doon sa langit. At ang iyong kapangyarihan na kumikilos po sa amin. Panginoon, dalayan ko po na kayo muli ang mangusap sa bawat isa sa isang personal na paraan. Dalayan ko, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa, maging ang inyong lingkod, na lalo kaming maging malapit sa inyo. Lalo po namin kayong makilala. Hindi lamang po, Panginoon, matuto kami patungkol sa inyo, kundi makilala po namin kayo ng personal. Panginoon, pinagkakatiwala ko pong muli ang iyong mga salita at ang aking mga kapatid sa iyong kamay, kaya lamang po ang may taas, magbigay ng kapurihan, at tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na may karamdaman, kayo po nakakilala sa kanila. Kayo po, O Diyos, ang patuloy din, Panginoon, na magpagaling sa mga mahal sa buhay ng aming mga kapatid. Katulad ng isang kapatiran na humingi rin po sa akin ng panalangin na si Nanay Christy, Panginoon, na pagalingin niyo po ang kanyang apo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ganoon din po sa bawat mga mahal sa buhay na aking mga kapatid na meron din pong mga karamdaman. Abutin niyo po sila, Panginoon, at ingatan pa, O Diyos. Salamat po, Ama. At sa ina po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kalawalatian sa tanging pangalan ng aming Panginoon, ang aming banal na Diyos, ang aming Panginoon sa Kristo, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Maaari po kayo makaupo, mga kapatid. At bago tayo tumungo doon sa panibagong paksa po natin ngayong umaga, meron lang po akong hindi na tapos nung nakaraang linggo at gusto ko lang pong ibahagi po sa inyo. So, sino pa nandito nung nakaraang linggo ng umaga? Taas ang kamay. Nandito nung last Sunday morning. Okay, so yung maraming wala, pero nung nakaraang linggo ay sinimulan po natin ang ating serye ng mga mensahe patungkol sa knowing God. No? Yung paano po natin makikilala palalo ang ating Diyos. At nakita po natin noong nakaraang linggo na mga dahilan kung bakit natin dapat makilala ang Diyos. Sabi natin na nais ito ng ating Panginoon, una sa lahat. At nakita rin natin na tayo rin, kailangan po natin makilala ang Panginoon para ating maranasan yung buhay na walang hanggan. No? Dahil magkakaroon lang tayo ng buhay na walang hanggan kung makikilala natin ng personal ang ating Panginoon, ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Sino po rito meron ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Amen. Yung alam niya, pumunta na siya sa langit. Taas ang kamay. No, yung iba parang di pa yata sigurado. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoong Yesus, sigurado ako nang pumunta sa langit. At pangalawa, nakita natin na kailangan natin ito para lalo natin siyang sambahin. At pangatlo, lalo natin siyang pagtiwalaan. Pang-apat, lalo tayong maging matatag at lalo tayong makagawa ng mga dakilang bagay para sa ating Panginoon. Pero alam niyo kapatid, habang naghahanda po ako sa mensahe ngayong umaga, meron akong may pinaunawa Panginoon sa akin na meron pang isang dahilan kung bakit kailangan nating makilala ang Diyos. Meron pa akong naisip na isang dahilan at yan ay para gabayan tayo kung paano tayo mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Wala po yan sa ating pero one other reason why we need to know God is to guide us in living a godly life. To guide us in living a godly life. Bakit? Ba't natin sinabi na pag lalo natin nakikilala ang Diyos, lalo tayo nagagabayan na mamuhay ng isang buhay na makadiyos. Alam niyo, pag sinabing godly, no, ibig sabihin lang po noon ay katulad ng Diyos. Okay. Bakit ganun? Dahil alam niyo po sa salita ng Panginoon, may sinasabi na kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat tutularan natin sino? Ang ating Panginoong Yesus. Tutularan natin, una sa lahat, ang ating Ama. No? Sabi sa Ephesians chapter 5,
Sa verse 1, be imitators of God. Basahin ko lang po, no? Sabi rito, be imitators of God, therefore, as dearly loved children. So kung tayo po ay anak na ng Diyos, tayo ay inuutusan na tularan natin ang ating Ama. Amen. Tularan natin ang ating Diyos. At syempre, anong tutularan natin? Tutularan natin yung mga katangian niya. Amen, mga kapatid? No? Well, may mga katangian ng Diyos na tinatawag na mga natural attributes niya. Katulad ng siya ay omnipresent, no? Siya ay nasa lahat ng lugar. May mga ganong katangian na hindi natin talaga kayang tularan. Dahil yun ay para sa Diyos lang. Pero meron tinatawag na mga moral attributes ang Diyos. Ito yung mga katangian niya na sabi nga, it describes God's character in relation to moral beings. Ito yung kalikasan ng Diyos na nakikita sa kanyang relasyon sa ating mga tao. So may mga katangian ng Diyos na pwede nating tularan. Halimbawa, nasabi sa Luke chapter 6 verse 36, be merciful as your Father in heaven is merciful. Maging mahabagin daw tayo o maging maawain tayo katulad ng ating amang nasa langit. Nakuha niyo mga kapatid? So kung the more na nakikilala natin ang Diyos, the more na nalalaman natin, ano rin ba ang dapat ipakita natin na katangian sa ating buhay. Naunawa niyo mga kapatid? Dahil kailangan nating tularan siya. Tularan ng Diyos. Kung hindi natin kilala ang Diyos, anong tutularan natin? So we need to know God more. At gusto kong idagdag yon. Kung bakit mahalaga na lalo natin makilala ang Diyos. Kung kilala natin ang Diyos bilang isang Diyos na mapagpatawad, kailangan din tayong maging mapagpatawad. Amen? Kung ang Diyos ay mapagmahal, tayo ay dapat din maging mapagmahal. So napakahalaga po talaga na makilala natin, lalo pa natin makilala ang Diyos to guide us in living a godly life. So, hindi ko po natapos ito. Meron po akong na huling binahagi noon, yung mga mahalagang katotohanan tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Important truths about knowing God. At gusto ko na sabihin, hindi naman ito original sa akin. Ito po ay So, yung una, sinare ko na nakarang linggo. Sabi ko, knowing God is not just having just theological knowledge. Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi lang yung meron tayong mga nalalaman patungkol sa Diyos. Pwede kang mag-aral ng theology. Pwede kang pumasok sa seminaryo. Pwede kang pumasok sa Bible school. Marami kang alam tungkol sa Diyos. Pero pwede mangyari na hindi mo pa rin kilala ang Diyos. Amen? Dahil ang pagkakilala sa Diyos ay isang personal na bagay. Ito ay pagkakaroon ng isang lumalago, lumalalim na relasyon sa Diyos. So paalala lang po mga kapatid, hindi dahil marami kang alam sa Biblia, ay kilala mo na ang Diyos. Pwede hanggang dito lang yon. Pangalawa, knowing God is a more complex business than knowing another person. Ang pagkakilala daw sa Diyos ay mas komplikado kaysa pagkakilala natin sa isang tao. Okay? Mas madaling, ako lang, kung ano sa tingin nyo, anong mas madali? Mas makilala ang isang tao o mas makilala ang Diyos? Okay. Sabi ng iba, mas makilala ang Diyos, iba mas makilala ang tao. Mas madaling makilala ang isang tao. Okay? Para sa isang tao, nakikita mo. Di ba?
Pero ang Diyos, hindi natin nakikita. Di ba? Pero merong limitasyon din yung pagkakilala sa tao. Dahil ang sabi nga, our knowing people is more directly the result of their allowing us to know them than our attempting to know them. Yung pagkakilala doon natin sa isang tao ay resulta yan ng pagpapahintulot nila na makilala natin sila. Kaysa yung ating pagsisikap na makilala sila. Bakit? Alam natin kasi ang tao naglilihim. Amen, mga batid? Amen? Okay. Natural lang yan. Hindi natin, kahit meron kang kaibigan, ha? Hindi lahat nasasabi mo sa kaibigan mo. Amen? O, sa mag-asawa. Lahat ba nasasabi niyo sa asawa niyo? Alam may nililihim pala. Okay. Okay, siguro may mga bagay na okay lang naman na ilihim, di ba? Halimbawa, mga nangyayari sa trabaho niyo, hindi naman kailangan lahat sabihin, di ba mga kapatid? Okay? Pero sinasabi ko lang, sa tao, meron pang minsan may limitasyon yung pagkakilala natin sa kanila. Okay? Pero ang kagandahan naman sa ating Panginoon, ang ating Panginoon, talagang gusto niyang ipakilala ang sarili niya sa atin. Pero sabi ko nga, hindi ganong kadali na makilala ang Diyos. Posibleng makilala ang Diyos, pero hindi ganong kadali na makilala ang Diyos. Pero ang kagandahan sa ating Panginoon, ang ating Diyos ay nakipag-usap sa atin. Nakipag-usap siya sa atin at kumbaga lumalapit siya sa atin, nakipag-usap siya sa atin at binubuksan niya ang kanyang puso sa atin. Nakipagkaibigan ng Diyos sa atin. Amen? No? Ganoon ang ating Diyos. At ginagawa pa nga tayong kanyang kamanggagawa. Okay, siguro iwan ko na lang muna doon. Gusto ko lang sabihin na hindi ganong kadali din na makilala ang Diyos. Pero posible. Pangatlo, knowing God is a matter of personal involvement. Mind, will, and feelings. Ang pagkakilala sa Diyos ay isang bagay na dapat tayo ay merong personal na pakikilahok. Okay? At ang kasama dyan sa pagkakilala natin sa Diyos ay yung ating isip, yung ating kalooban, at yung ating damdamin. Okay? Ang sabi sa atin sa Psalm chapter 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Okay? Taste and see. Para daw tikman, no? O kaya tingnan na ang ating Diyos ay mabuti. Ang sabi rito sa Tagalog ay, ang galing ni Yahweh hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya digtas ay may tuturing na taong mapalad. Okay, so sinasabi naman dito yung hanapin natin ang buong sikap ang Panginoon. Pero parang sinasabi na, parang gamitin natin yung term na tikman natin o kaya lalo nating kilalanin ang Diyos. At sabi nga, ang isang magandang halimbawa nito ay yung pakipagkaibigan. No? Kung meron tayong mga malalapit na kaibigan, meron tayong best friend o mga close friends natin, hindi ba yung open tayo sa kanila? Di ba, kapatid? No, yung bukas tayo. Nasasabi natin sa kanila yung naramdaman natin, nasabi natin sa kanila yung mga iniisip natin, nasabi natin sa kanila yung mga nangyayari sa atin. Totoo ba, kapatid? No? At kung meron dito mag-asawa, dapat ang best friend ninyo ay ang asawa ninyo.
Totoo ba? Yung mga mag-asawa. Pero sa hindi mag-asawa, ganun din ang naranasan natin na yung lalo nating na parang nakakapa ang bawat isa. Alam natin kung paano sila magre-react, alam natin kung paano sila tutugon sa isang sitwasyon dahil kilala na natin sila ng mas malapit. No? Halimbawa, ako, dahil sa tagal na pagkakilala ko at pakipagkaibigan ko kay Pastor, alam ko kung paano siya magre-react sa mga sitwasyon. No? Alam ko ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Ibig sabihin, matutuwa siya. At alam ko rin yung mga bagay na makakagalit sa kanya. Okay? So alam ko yung mga bagay na pag sinabi ko sa kanya, talagang magagalit yun. Di ba? Okay? So, gano'n, no? So, involve gano'n din sa atin, Panginoon, no? Sabi nga, halimbawa, yung damdamin natin, kasama rin yan sa pagkakilala natin sa Diyos. Nagagalit tayo sa mga bagay na kung saan nagagalit ang Diyos, natutuwa tayo sa mga bagay na kung saan natutuwa ang Diyos. Amen, mga kapatid? No? At pinakahuli, sige, hindi ko na masyadong anin yun, ano? Pinakahuli, knowing God is a matter of grace. Binigyan ko to ng paliwanag noong nakaraan na pagkakilala natin sa Diyos ay isang relasyon na kung saan ang Diyos ang parating nauuna. He always takes the initiative. Ang sabi nga sa Galatians chapter 4 verse 9, now that you know God, or rather are known by God. Tingnan sabi ni Pablo, ngayong kilala nyo na ang Diyos, tapos meron siya sinabi pagkatapos, sabi niya, o kaya ang Diyos ang nakilala sa iyo o sa atin, no? Parang iniba niya yung emphasis, di ba? Yung una, yung mga mananampalataya ang nakilala sa Diyos. Pero dinagdag niya, ang Diyos din ay kumikilala o nakakilala sa mga mananampalataya. Dahil alam niyo mga kapatid, kaya naman natin nakilala ang Diyos dahil una sa lahat, kilala tayo ng Diyos. Amen? Kilala niya o alam niya na hindi natin siya makikilala kung hindi siya ang gagawa ng paraan. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. Ang katotohanan ito na tayo ay kilalang Diyos ay makapagbibigay ng malaking kapayapaan sa atin. To think that God knows me, God knows my weaknesses, alam ng Diyos ang aking mga kahinaan, alam ng Diyos ang aking mga pagkukulang, alam ng Diyos ang aking mga kinakatakutan, alam ng Diyos ang aking mga pag-aalinlangan, pero sa kabila ng lahat ng yan, mahal pa rin ako ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen? No? Kilala tayo ng Diyos at kung ano man ang pagkakilala niya sa atin, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, mahal tayo, mahal ka at mahal ako ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Bigyan natin ang kapurihan ng Panginoon. So, yun. Gusto ko lang banggitin yung mga bagay na yun. Pupunta na tayo sa bagong topic natin. At ang topic natin ngayon ay paano natin makikilala ang Diyos. So nakita na natin, mahalagang makilala ang Diyos, pero paano natin makikilala ang Diyos? At medyo naisip ko lang mga kapatid, kanina habang may nag-testimony at nagpaalala sa atin tungkol sa pagbabantay sa mga bata. Alam niyo mga kapatid, ang mga bata ay dapat turuan natin kung sino ang Diyos. Amen?
No? At syempre, may tuturo lang natin yung alam din natin patungkol sa Diyos. So, napakahalaga na talagang sikapin natin makilala ang Diyos. So, paano natin makilala ang Diyos? Ang tanong ko, makikilala ba natin ang Diyos sa sarili nating kakayanan? O sa pagkakilala sa Diyos, tayo ba ang unang humakbang? Tayo ang gumawa ng paraan para makilala natin ang Diyos? Hindi. Tama po yan, mga kapatid. Knowing God is not by our own ability or initiative. Hindi ito sa pamamagitan ng ating kakayahan o ating inisyatibo. Kung sa atin lang, hindi natin talaga makikilala ang Diyos. Dahil ang sabi sa Biblia, Romans chapter 3 verse 11, there is no one who understands and there is no one who seeks God. Walang nakakaunawa at walang naghahanap sa Diyos. Yan talaga ang ating kalagayan nung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Okay? At sinasabi natin na ay dati, ano pa nga sumasama pa nga ako sa mga mga kursilyo o kaya kung ano pa mga gawain na yan para daw lalong mapalapit sa Diyos, sa mga retreat o ano pa man. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, talagang hindi natin hinanap ang Diyos at hindi natin kilala ang Diyos. Dahil ang pagkilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. It is only by the Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap na mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Okay, so pag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo makatanggap ng mga kaloob. O sabihin natin kahit ng mga katotohanan mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naalala ko dati, nung ako hindi pa nakilala sa Panginoon, nagbabasa ako ng Bible. Pero hindi ko ganong naunawaan yung binabasa ko. No? Binabasa lang namin yan nung kami estudyante, nung high school, dahil ako ay leader ng isang grupo. Ng gawain namin ay gumagawa kami ng panalangin sa mga misa para sa mga estudyante. Tuwing Biyernes ng uwian, ang mga estudyante ay hinikayat na pumunta sa simbahan, dumalo ng misa, at kami ang gumagawa ng panalangin doon sa misa na yon. At ang gagawin namin para makagawa kami ng panalangin, babasahin namin yung text sa Bible. Pero aminin ko, hindi ko talaga, inuunawa ko lang Biblia sa sarili kong limitadong kaisipan. Pero hindi ko talaga siya naunawaan. Aminin ko. Naunawaan ko lang ng Biblia nung tinanggap ko na ang Panginoong Yesus sa puso ko. At doon na ang Biblia ay naging isang buhay na aklat sa akin, para sa akin. At alam ko, ganoon din sa inyo. Amen, mga kapatid? No? Nung tinanggap natin ang Panginoon, naintindihan na natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. At ano pa nga, yung gustong-gusto natin basahin ng Biblia. Di ba, mga kapatid? No? Dahil nasa atin ay yung Espiritu ng Diyos. Pero nung wala pa sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi natin talaga maunawaan at hindi natin matanggap yung mga sinasabi sa salita ng Diyos. So it's not by our own ability or initiative, but it is only through God's revelation. Kaya natin makikilala ang Diyos dahil ang Diyos ang nagpakilala ng kanyang sarili sa atin. At paano siya nagpakilala?
Bago natin tingnan yon, ano bang ibig sabihin ng salitang revelation? Revelation is disclosing to others what is unknown to them. Binubunyag o pinapaalam natin sa iba yung mga bagay na hindi nila nalalaman. But biblically or theologically, revelation is God's manifestation of Himself, His will, His truth, etc. Ang revelation o yung pagpapahayag, ito yung pagpapakilala o pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. That is revelation. Kasama na yung kanyang kalooban, yung kanyang katotohanan. Tingnan natin yung mga paraan ng Diyos kung paano niya pinapakilala ang sarili niya sa atin. Okay. At tatanong ko sana pero na-flash na eh. Pero, okay. So, palagi ka naman mag-a-agree kayo. Lalo nating nalalaman na meron palang Diyos at naunawaan natin ang Diyos na ito ay makapangyarihan, siya ay dakila dahil sa kanyang nilikha. Because of His creation. At magbabasa tayo ng mga verse sa Bible. Una nga yung sa Romans chapter 1, verses 19 to 20. Babasahin ko na lang kung sa Tagalog, no, dahil naka-flash naman sa English. Sabi sa Romans chapter 1, verses 19, 20, and 23. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala silang may dadahilan. Verse 23, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Okay, so ang sabi dito, what may be known about God, God has made it plain to them or to us. Ginawang malinaw ng Diyos sa atin kung sino siya. At ito yon, yung kanyang, sabi nga, His eternal power and His divine nature. His eternal power and His divine nature. At pinahayag yun ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Okay, meron pa tayong babasahin mga verses. Siguro familiar kayo dito, Psalm chapter 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the skies proclaim the work of His hands. Okay? So ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kalawakan ay nagpapahayag ng gawa ng kanyang mga kamay. Pwede rin niyong basahin yung verses 2 to 4. Hindi na natin babasahin. At Psalm chapter 8, verse 1. Okay. So, creation reveals God's eternal power, His divine nature, His glory, His immortality and majesty. Ang nilikha ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, ang kanyang makadiyos na kalikasan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kawalang kamatayan, at ang kanyang kadakilaan. Amen? Yan ang nakikita natin. Meron tayong picture yata, no? Pwede pakita yung, naipakita na ba yun? Yung picture ng buwan, ng araw. Yeah, eto, sige. Alam niyo po kung ano yan? Sino nakakalam niyan? Bigyan ako ng premyo. Anong tawag sa galaxy na yan? Okay. Milky Way Galaxy. Okay? May nakasagot doon sa likod. Okay. Meron lang akong gustong, para maisip lang natin kung gaano kadakila ang ating Diyos.
yung Milky Way galaxy, nandyan ang ating solar system. Okay? Nandyan ang araw at yung mga planeta, nandyan ang ating mundo na tinatawag na Earth. Ang araw, isa lang yung star. Alam niyo ba yan? The sun is a star. Sabi mo, akala ko iba yung star. Diba? Pero ang araw talaga ay tinuturing na isang star. Alam niyo ba na sa Milky Way galaxy, sabi nila, there are 2 trillion teka. There are billions of stars in the Milky Way galaxy. Bilyong mga bituin. At yung mga bituin na yan, hindi yun yung basta yung maliliit na bituin. Akala natin maliliit na bituin yan. No? Pero malaki yan. Tingnan nyo nila yung araw. Ang araw ang diameter ng araw ay 100 times ng diameter ng Earth. So, maglagay ka ng 100 Earth na pagtabi-tabihin mo, yun yung diameter ng araw. At isa lang yung araw sa mga star diyan sa ating Milky Way galaxy. Okay? Pero itong nakamamangha. Ang Milky Way galaxy ay isa lang sa mga galaxy sa buong universe. At ito, imagine nila kung gaano kalawak yung Milky Way galaxy. Narinig nyo na ba yung tinatawag na light year? Light year? Okay, ang light year, yan yung nilalakbay ng light in a year. Ang ilaw pala, ang light pala, it travels at a distance of 300,000 kilometers per second. Isipin nyo 300,000 kilometers per second. At kung yung ilaw ay naglakbay ng 1 taon, ang tawag doon ay 1 light year. So para lang ma-measure natin, ang 1 light year, ang haba niyan ay 9.46 trillion kilometers. 9.46 trillion kilometers, 1 light year. No? Ang Milky Way galaxy natin ay 100,000 light years across. 100,000 light year yung Milky Way galaxy natin. So imagine nyo kung gaano kalalawak yung ating Milky Way galaxy. Ano niya? Baka nahirapan na nga tayong ma-imagine, no? Pero ito ang mas dakila pa. Sa universe, there are hundreds of billions of galaxies. Sabi, meron daw 2 trillion galaxies in our known universe. Known universe yan. Yan yung naabot ng mga malalakas na mga telescope, yung Hubble telescope. So gusto ko lang sabihin sa inyo, napakalawak ng ating universe. Dahil, at kung iisipin nyo, ang gumawa niyan ay isang malaking Diyos. Amen? Isang malaking Diyos. Kaya huwag nating isipin ang Diyos natin ay maliit. Ang Diyos natin ay napakalaki. Parang isipin natin, ay, ang laki ng araw, ano? Pero alam niyo ba, meron pang mga star na mas malaki pa sa araw. Kasi wala na akong panahon para ipaliwanag yan. Pero kung gusto niyo, meron akong pinanood lately na 2 video. Napanood ko na yun dati pa eh. Ako napanood nyo na yan, yung Indescribable ni Pastor Louie Giglio. At saka isa pang video niya yung How Great is Our God ni Pastor Louie Giglio. Maganda yung mga videos na yan. Panoorin ninyo. Okay. Ang gusto ko lang sabihin, kung makikita natin yung nilikha ng Diyos,
talagang makikita natin kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Pero actually, hindi na tayo tumingin sa kalawakan eh. Tingnan na lang natin sarili natin kung paano tayo nilikha ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Wala rin akong panahon para ipaliwanag yan, pero talagang napaka galing talaga ng ating Panginoon. Pero ito yan, mga kapatid. Pero ang kalikasan ay hindi isang kompleto at sapat na kapahayagan ng Diyos. Sinasabi lang sa atin na merong divine power, but it does not identify Him. Sinasabi lang, pinapakita sa atin na merong dakilang kapangyarihan na gumawa ng lahat ng nilikha. Pero hindi nito pinapakilala kung sino siya. Nakunahan niyo, mga kapatid? So meron pang ibang para ng Diyos ng pagpapakilala sa atin. Bilisan ko na lang. Pangalawa, yung kanyang, sabi sa Hebrews chapter 1 na binasa natin kanina, sabi sa verse 1, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Okay? Sa pamamagitan ng mga propeta. So, ang pangalawang paraan na kapahayagan ng Diyos, una ay His creation, pangalawa, His word. Kasama na dyan yung spoken and written word. Dahil yung mga propeta, nung sila nagsalita, nagpahayag, hindi lang sila nagpahayag, pero yung mga pinahayag nila ay naisulat din. Amen? Actually, si Moses ay kinoconsider na isang prophet ng mga Israelita. At siya ang sumulat ng unang 5 aklat ng Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No? Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero gusto ko nang sabihin na ang Diyos naman, nangusap rin naman talaga direkta sa mga tao noon. Lalo na sa bayan niya. Pero kung naalala nyo, nung nangusap ang Diyos sa mga Israelita, lalo nang binigay niya yung kanyang 10 utos, ang sabi sa Exodus chapter 20, verses 18 and 19, nakiusap ang mga tao na huwag na silang direktang kausapin ng Diyos. Bakit? Dahil nung nangusap ang Diyos sa kanila, sabi rito sa Exodus chapter 20, verse 18, nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli at makita ang kidlat at mga usok sa bundok. At nanatili sila nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moses, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag ang Diyos at baka kami mamatay. Okay? Yeah. Matapos na sinabi ni Lord yung 10 utos sa kanila, natakot sila. Sabi nila, si Moses na lang mangusap. Kaya siguro, hindi sa lahat ng panahon na ang Diyos ay talagang direktang nangusap sa mga tao dahil natatakot ang tao sa tinig ng Diyos. Kaya gumamit siya ng mga propeta. No? Psalm chapter 40 verse 8, ang sabi doon, then I said, here I am, I have come, it is written about me in the scroll. So, maraming sasabi ng ang sasalita dyan ay ating Panginoon at sinabi niya, may mga nakasulat patungkol sa akin. Okay? At alam na natin yung at naalala ninyo pala nung ang ating Panginoong Yesus, nung siya nabuhay na muli, hindi siya nagpakilala doon sa dalawang disipulo niya na naglalakbay papuntang Emmaus. Pero ang sabi sa Luke chapter 24 verse 27, pagmula kay Moises at sa mga propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. So ibig sabihin, the scriptures speaks about God and about our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid?
Kung gusto natin lalo makilala ang Panginoon, saliksikin natin ito. At siyempre, alam na natin 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasalatay, kinasiyan ng Diyos ang pamagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? Kasama na dyan yung katotohanan tungkol sa Diyos. So sinasabi ng salita kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kalikasan. Pero mga kapatid, hindi pa rin sapat yun. Dahil yung mga tao noon, narinig nila ang mga pahayag ng Diyos, nabasa nila ang mga kasulatan ng Diyos, pero meron pang kailangang gamitin ng Diyos para lalo natin siyang makilala. At yun yung sabi sa Hebrews chapter 1, sa verse 2 and 3, na sa mahuling araw na ito, ngunit ngayon siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalagan niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So sa mahuling araw na to, ang Diyos ay nangusap sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Amen? So God revealed Himself through His Son, Jesus Christ. And He is the living Word. Kung kanina, ginamit ni Lord yung spoken and written Word, ngayon, ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng Kanyang buhay na salita. At yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen. Alam natin sa John chapter 1, sa verse 1, ang sabi doon, nang pasimula ay ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Pero alam niyo kapatid, nakita ko itong verse 18. Ako ang naisama yung verse 18. Ito ang linaw ng sinabi sa verse 18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng tug na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Amen? Walang nakakilala sa Diyos, pero ano sabi doon? The one and only Son, si Jesus Christ, who Himself, God, siya Diyos, in His closest relationship with the Father, has made Him known. Amen? Kaya makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Kaya nung minsan si Felipe sa John chapter 14 ay nakiusap, sabi niya, sa verse 8, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at nasisiyahan na kami. Verse 9, sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Amen? Paano nga kasi? Kung ano ang kalikasan ng Ama, yun din ang kalikasan ng anak. Kaya nung minsan sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Amen. So, salamat sa Panginoon. Dahil naparito ang Panginoong Jesus para ipakilala ang Diyos Ama sa atin. Lalo na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang awa, ang kanyang biyaya, ang kanyang katwiran, ang kanyang katotohanan. Pero maraming nagsasabi, ito nga yung mga paraan ng Diyos. Pero dinagdag ko yung panghuli. Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi rin natin makikilala ang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit sinugo ng Panginoon ng banal na Espiritu. So John chapter 16 verse 13, sabi niya, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya ako upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. At sabi sa verse 14,
Pararalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Tingnan niyo ha, naparito ro, darating ang banal na Espiritu para siya yung magpapahayag ng mga bagay tungkol kay Jesus. Okay? He will take from what is mine, sabi ni Lord, and will make them known to you, to us. At sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, siguro hanggang dito na lang ako dahil wala na akong oras. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 2 verse 10, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. These are the things God has revealed to us by His Spirit. By His Spirit. Siguro simulan ko na lang. So, ito ang bahagi ng Diyos ito ang ginawa ng Diyos para makilala natin siya. Pero may bahagi rin tayo. Ano yun? Una, we need to desire to know God more. Kailangan hangarin natin, pakanasain natin na lalo pang makilala ang Diyos. Alam ko, bilang mga mananampalataya, no? Sino rito nga ulit ang sumampalatayan na sa Panginoong Yesus bilang kanyang sariling tagapagligtas sa Panginoon? Kilala na natin ang Diyos. Amen mga kapatid? Ibig sabihin, meron na tayong personal na relasyon sa Kanya, pero hindi natatapos doon. Kailangan lumago pa tayo sa pagkakilala natin sa Diyos. May magandang mga halimbawa niyan sa Biblia. Una, si Moses. Si Moses sa Exodus chapter 33 verse 14, dumalangin siya sa Panginoon. Anong panalangin niya? Sabi niya, tama ba itong verse ko? Teka lang ha. Exodus, baka mali yung verse ko. Exodus chapter 33, verse 13 pala, 13. If you are pleased with me, teach me your ways so that I may know you. Sabi ni Moses sa Lord. Verse 13 pala yan, hindi 14. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung kayo ay nasisiyan sa akin, ituro mo sa akin ang iyong mga daan upang lalo ko kayo makilala. Okay? So si Moses, hinangad niya na lalo pang makilala ang Diyos. At pangalawa, nakita natin ito nakaraan, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nung sinulat niya ito, matagal na niyang kilala si Lord. Pero ano pa rin ang kanyang hangarin? Sabi niya sa Philippians chapter 3, sa verse 10. Sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Amen? Ibig sabihin, lubusan niyang maranasan ang ating Panginoon. No? So we must recognize how much we lack of knowledge of God. Kailangan kilalanin natin na, Lord, kulang pa rin aking pagkakilala sa inyo. At kung kikilalanin natin yon, nasain natin na lalo pang makilala ang Diyos. At gusto ko lang sabihin sa ating lahat para makatiyak ako, kung wala ka pang personal relasyon sa Panginoong Yesus, kailangan pagsisihan mo yung makasalanan at tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Doon ka lang magsisimulang lumago sa pagkakilala mo sa Diyos. Amen? So, tutuloy ko na lang ito sa susunod na linggo. Pero mahalaga itong susunod bahagi eh. Kasi hindi lang dapat pakanasain natin. Halimbawa, tanong ko kayo, ninanasan niyo bang lalo makilala si Lord? Sino rito, taas ang kamay na nagnanasa na lalo makilala si Lord? Okay, pero alam mo hindi sapat na yung hinahangad natin, Lord, gusto pa kayong lalo makilala. Meron tayong dapat gawin. No? Meron tayong dapat gawin. We need to determine to know God more. Meron tayong hakbang na gagawin.
Siguro banggitin ko na lang, pero ipapaliwanag ko sa susunod. Una, we need to determine to know God more by seeing His creation and worshiping Him for His attributes that they display. So pagmasdan natin nilikha ng Diyos at sasambahin natin ang Diyos sa mga katangian niya na pinapakita ng kanyang nilikha. Pangalawa, searching His Word, meditating and responding to them. Kung ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang salita, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Saliksikin natin yan. Pagbulay-bulayin natin at tumugon tayo. At pinakahuli, we determine to know God more by seeking His Son's constant fellowship through the Holy Spirit. Kailangang hangarin natin yung patuloy na pakipagniig ng ating Panginoong Yesus sa atin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At yan yung hindi lang sa ating personal na quiet time, kundi kahit nasaan tayo, no? We need to practice His presence. Kahit nasaan tayo, kilalanin natin yung presensya ng ating Panginoong Yesus. Papaliwanag ko po ito sa susunod. Gusto ko lang banggitin dahil mahalaga po yan. So marami po tayong natutunan ngayong umaga. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kapahayagan sa amin. Salamat dahil nakita namin na kayo ay Diyos na nagpapakilala. Diyos na nangungusap. Diyos na naglalapit ng iyong sarili sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin din po namin ang aming bahagi. Pakanasayin namin lalo lumago sa aming pagkakilala sa inyo. Tingnan namin ang iyong manilikha at sambahin namin kayo. Saliksikin namin ang iyong mga salita at tumugon kami rito. At hangarin namin ang paipagniig namin sa aming Panginoong Yesus sa bawat buhay namin. Tulungan niyo pong magawa namin ito sa biyaya ninyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen.